Lahat ay nagbago habang nasa ospital pa ako. Hindi na akin ang bahay na ito. Wala ka ng lugar dito. Humanap ka ng ibang matitirhan. Natulala ako. Ang sugat ko, na hindi pa rin gumagaling, ay masakit na sumasakit. Hindi ko maisip na ang mga salitang iyon ay nanggaling sa bibig ng nag-iisa kong anak na lalaki. Ang taong binuhos ko ng buong buhay ko. 3 linggo lang akong naospital dahil sa komplikasyon sa operasyon ko sa balakang. Umuwi ako na puno ng pag-asang makasama ulit ang mga mahal ko. Pero nakita ko na lang na nakasara ang pinto ng tahanan na matiyagang itinayo namin ni Antonio sa loob ng 30 taon. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang pagtataksil. Hindi lang tungkol sa pagkawala ng bahay ko. May mas madilim na balak na hindi ko pa lubusang maunawaan. Kung nagtataka ka kung ano ang mangyayari kapag itinulak ang isang ina sa sukdulan, magbasa ka pa at sabihin mo sa comment sa baba kung saang lungsod mo ito binabasa. Nagkrinkle ang discharge papers ko sa bulsa habang huminto ang taksi sa harap ng klasikong bahay ko. Parang walang katapusan ang 21 araw. Ang komplikasyon sa operasyon sa balakang ko ang nagpatagal ng laban ko sa lagnat at impeksyon habang umiikot pa rin ang mundo kahit wala ako. Pagod na pagod ako pero masaya nang makauwi na. Bahay. Ang 2 palapag na bahay na mahal naming ni Antonio na aming inayos sa loob ng 30 taong pagsasama ay nakatayo sa harap ko. Naligo sa hapon na sinag. Namumukadkad ba rin ang mga rosas na itinanim ko noon sa tabi ng daanan? Kahit halatang nangailangan ng alaga matapos akong mawala. Tulungan po ba kayo sa mga bagahe? Ale, tanong ng driver habang tinitingnan ang baston ko. Hanggang pinto lang po, salamat. Sagot ko, paus ang boses mula sa tuyong hangin ng ospital. Dapat naghihintay ang anak ko. Bumukas ang pinto bago pa kami makarating. Si Renato, ang nag-iisa kong anak, ay nakatayo sa may pintuan, pero hindi kasama ang ngiting inaasahan ko. Sa halip, may ekspresyon siyang hindi ko pa nakita kailanman. Malamig, malayo, determinado. Ganoon din ang tono ng kanyang boses, tuyo at formal. Sa likod niya, nakita ko ang galaw sa sala, ang asawa niya, si Veronica. At mga magulang ba iyon niya? Renato, ano ba ito? Tanong ko habang humakbang ako pasulong. Hinadlangan niya ang pasukan, hindi umiwas. Hindi ka dapat dumating ngayon. Bukas pa namin inaasahan. Inilagay ng driver ng taksi ang maliit kong maleta sa tabi ko. Naramdaman ang tensyon. Mabilis ko siyang binayaran. Biglang naisip na sana, huwag muna siyang umalis. Walang madaling paraan para sabihin ito. Patuloy ni Renato habang umaandar na ang taksi. Nagbago ang lahat habang naospital ka. Hindi na akin ang bahay na ito. Naputol ang hininga ko sa hindi dahil sa katawan kong nagpapagaling pa. Ano ang ibig mong sabihin? May kasunduan naman tayo. Kailangang lumipat ng mga magulang ni Veronica mula sa Maynila. At mas malaki ang espasyo dito kaysa kailangan mo. Nakapirma na ang mga papeles. Kailangan mong humanap ng ibang matitirhan. Nahirapan akong unawain ang mga sinabi niya. Pepels. Wala akong pinirmahan. Renato, katawa-tawa ito. Papasukin mo ako sa bahay ko ngayon din. Humagbang ulit ako. Mabigat na sumandal sa baston. Ngayon, lumitaw si Veronica sa tabi niya. Perpekto ang ayos ng kanyang mahabang itim na buhok. At suot niya ang emerald earrings ko. Regalo ni Antonio sa ikanegatibo, 25 taon namin. Isabel, sabi niya sa pamilyar kong matamis na tono na natutunan ko ng kilalanin sa paglipas ng mga taon. Naimpake na namin ang mga gamit mo. Nasa mga kahon sa garahe. Maipapadala namin sa kung saan ka titira. Mula sa likod nila, lumabas ang mga magulang ni Veronica. Sina Amon at Claudia Santos. Sa loob ng maraming taon, ilang beses ko lang sila nakita. Si Ramon, matangkad at elegante pa rin kahit may edad na. May pilak na buhok, palaging mayabang sa paningin ko. Si Claudia, na laging may mapanghusgang ekspresyon, hindi kailanman itinago ang paghamak niya sa simpleng bahay ko. Ang mismong bahay na ngayon ay parang pag-aari na niya. Pasensya na kung ganito na lang, sabi ni Ramon, na hindi naman mukhang nagsisisi. Pero malinaw na malinaw ang ginawa ni Renato. Legal nang nailipat ang bahay. Legal. Nayusal ko. Impossible iyan. Wala akong pinirmahan. Tumigas ang mukha ni Renato. Power of attorney. Naalala mo ba yung mga papel na pinirmahan mo bago ang operasyon para sa medical na desisyon? Kasama rin doon ang mga usaping pinansyal. Parang suntok sa akin ang revelasyon. May pinirmahan nga akong tambak ng dokumento na ibinigay sa akin ng sarili kong anak. Habang kabado ako sa operasyon, bulag akong nagtitiwala sa kanya. Hindi ko man lang binasa hanggang dulo. Niloko mo ako, sabi ko. Walang kwenta ang mga salita ko
sa laki ng pagtataksil. Ginagawa namin ang pinakamabuti para sa lahat. Singit ni Veronica. Sobrang laki ng bahay na ito para mapanatili mo mag-isa. Si Renato na ang nag-asikaso nito ng mga taon. Huwag ka nang babalik dito. Matigas na sabi ni Renato. Ipadadala na lang namin ang mga gamit mo. Tapos na ang usapan. Nakatayo ako roon, nakasandal sa baston, nakatitig sa anak na pinalaki ko. Ang batang kinwento ko ng mga pabula bago matulog. Ang teenager na tinuruan kong magmaneho. Ang lalaking pinaggagastusan ko ng kolehiyo sa sobrang shift. Ngayon ay estranghero na siya na may mukha ng anak ko. Illegal ito, mahinang sabi ko. At alam mo iyan. Tapos na, malamig niyang sagot. Huwag mo nang pahirapan. May nasira sa loob ko. Pero hindi gaya ng inaasahan nila. Walang luha, walang pakiusap. Isang malamig na kaliwanagan. Isang determinasyong hindi ko naramdaman mula noong mga taon ko sa bangko. Bahala kayo diyan. Simpleng sabi ko, tumalikod na. Bahala kayo sa lahat. Halos sulit na ang sakit nang makita ko ang gulat sa mukha nila sa kalmado ko. Halos. Habang lumulunggoy ako papuntang taksi, na sinadya kong hintayin, kinuha ko ang cellphone ko, hindi para tawagan ang pulis. Hindi pa. Darating pa yon sa tamang panahon ko. Sa halip, nagpadala ko ng isang mensahe kay Gloria Enriquez. Plan B, ang kwarto sa hotel sa gitna ng Maynila ay walang personalidad pero malinis. Pansamantalang kanlungan habang nagbabalik ang lakas at kaliwanagan ko. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang nakaupo sa gilid ng kama. Nakatitig sa cellphone. Kaagad sumagot si Gloria, mag-ingat ka. Papunta na ako. Magkaibigan na kami ni Gloria Enriquez ng mahigit 40 taon. Mula pa noong kolehiyo. Naging matibay na abogado siya, habang ako ay naging eksperto sa bank compliance. Pagkamatay ni Antonio, tinulungan niya akong ayusin ang mga ari-arian ko nang may katumpakan na dulot ng aming parehong profesional na pag-iingat. Lagi kang magkaroon ng backup plan, payo niya, lalo na sa pera ng pamilya. Noon, akala ko etsegerado siya. Ngayon, parang propesya ang kanyang pangitain. Mahinang katok sa pinto ang nagpahayag ng pagdating niya. Kahit gabi na, perpekto pa rin ang ayos ni Gloria sa kanyang tailored suite. Pilak na buhok na kabun sa pamilyar niyang estilo. Pero puno ng galit ang kanyang ekspresyon. Mga buitre na iyon, bulong niya sa galit habang niyakap ako ng mahina. Maingat sa katawan kong nagpapagaling pa. Ayos ka lang ba? Pisikal o emosyonal? Sinubukan kong ngumiti na hindi umabot sa mata. Teho. Inilagay niya ang briefcase sa desk at nagsimulang bunutin ang mga file ng mahusay. Nakatayo pa ako. Iyon pa lang ang mayroon ako. Ang iba, sabi ko, bumagsak sa kama. Paulit-ulit ko na lang iniisip na magigising ako at panaginip lang lahat ito dahil sa lagnat. Bumaliktad sandali ang ekspresyon ni Gloria bago niya ibinalik ang profesional na maskara. Nagsimula na ako. Matibay ang trust documentation. Meticulous si Antonio. Hindi tatagal ang paglipat ng bahay sa legal na pagsusuri. Gaano katagal? Tanong ko. Para ma-invalidate ang mapanlinlang na paglipat. Ilang linggo, siguro buwan kung maglalaro sila ng marumi. Natigilan siya. Pero Isabel, may iba pa. May natuklasan ako habang na-review ang mga account mo. Napigil ang hininga ko. Ano iyon? Hindi pangkaraniwang withdrawal sa investment accounts mo habang na-ospital ka. Malalaking withdrawal. Inabutan niya ako ng printed statement. Mabilis kong tiningnan. Kaagad napansin ng banking experience ko ang irregularidad. 5 transfer na umabot ng mahigit 12 milyon. Lahat sa mga account na hindi ko kilala. Lahat ginawa gamit ang digital signature na mula raw sa akin. Habang halos walang malay ako sa ICU, bulong ko, nararamdaman ang bigat ng pagtataksil. Hindi lang nila kinuha ang bahay ko. Nilalamon na nila ang mga account ko. May mas malala pa, seryosong sabi ni Gloria. Nagka-preliminary check ang legal assistant ko sa mga Santos. Ang real estate consulting business nila sa Maynila ay may ilang reklamo na misteryosong nawala bago pa maging formal na investigasyon. At ang LinkedIn ni Veronica ay nagpapakita ng karanasan sa 3 mortgage company na nagsara dahil sa regulatory violations. Lahat ay nag-click ng malamig na kaliwanagan. May kinalaman ba sila sa mortgage fraud? Tumango si Gloria. At malamang ilang buwan na nilang pinlano ito. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang pagka-ospital mo ang naging perpektong pagkakataon para bilisan ang plano. Bumalik sa isip ko ang mga usapan noong nakaraang taon. Ang lumalaking interes ni Veronica sa finances ko. Ang parang kaswal na tanong ni Renato tungkol sa bank accounts at contacts ko. Matagal na palang itinayo ang pundasyon ng pagtataksil na ito bago pa ang operasyon ko. Renato,
Sabi ko, nahirapan ang pangalan sa lalamunan ko. Sa tingin mo ba alam niya ang ginagawa nila? Sapat na ang katahimikan ni Gloria. Tinuruan ko siya na mas mabuti kaysa Rian. Bulong ko, halos hindi marinig. Tinuruan din siya ng ama niya na mas mabuti. Sagot ni Gloria, malambot pero matigas ang tono. Nagbabago ang tao, Isabel, lalo na kapag pera na ang usapan. Ang tanong ngayon, ano ang gusto mong gawin? Isinara ko ang mga mata. Naramdaman ang bigat ng 67 taon na ginugol sa pagbuo ng career, pamilya, tahanan. Nang buksan ko ulit, may tumigas sa loob ko. Lahat, sagot ko. Gusto kong gawin ang lahat para mabawi ang akin at panagutan sila. Kahit si Renato, bahagyang nakaangat ang kilay ni Gloria. Walang maternal protection clause, sabi ko. Ginawa niya ang choice niya. Masakit sabihin pero totoo. Kung kasali siya sa iligal, dapat niyang panindigan ang parusa. Tumango siya, nasyahan sa determinasyon ko. Kailangan nating maging matalino, estratehiko. May mga kontak ako sa NBI Financial Crimes, unit na magiging interesado sa natuklasan natin. May contacts din ako, sagot ko, iniisip ang dating mga kasama sa bangko. Pero ayoko munang gumalaw ng mabilis. Akala nila talo na ako. Isang walang kwentang matanda na tahimik na atras. Advantage iyan para sa atin. Ano ang iniisip mo? Kinuha ko sa bag ko ang maliit na itim na notebook. Liflin ko noong nasa bangko pa ako. Una, idodokumento natin lahat. Bawat withdrawal, bawat peking dokumento, bawat kasinungalingan. Tapos susundan natin ang pera. Kung may fraud silang inihahanda, may pattern. Ngumiti si Gloria, yung matalas at mabangis na ngiti na naalala ko noong kabataan namin. At pagkatapos, sabi ko, nararamdaman ang malamig na determinasyon sa katawan ko. Ihahanda natin ang bitag kapag hindi nila inaasahan. Nagsimula kaming buuin ang plano. Nag-vibrate ang cellphone ko sa mensahe ni Renato. Ma, kailangan namin ang passwords ng investment accounts mo para matransfer ang natitirang pera para sa pangangailangan mo. Ipadala agad. Ipinakita ko kay Gloria na umiling sa disgusto. Ano ang isasagot ko? Tanong ko. Wala muna, sagot niya. Hayaan mo silang magtaka. Hayaan mo silang kabahan. Tumango ako, itinabi ang cellphone. Ang dating Isabel ay kaagad sa sagot. Sabik na pakalmahin ang sitwasyon. Panatilihin ang kapayapaan kahit ano. Pero iniwan na ang Isabel na iyon sa pintuan ng bahay na ninakaw sa akin. Ang bagong Isabel ay naglalaro ng mahabang laro. Nakatago sa hotel. Nakipag-ugnayan ulit ako sa matalikong kaibigan at abogado na si Gloria, na naghayag ng nakakagulat na balita. Hindi lang nila inagaw ang bahay ko. Nilalamon na rin nila ang mga account ko habang naospital ako. Nang matuklasan ang kahinahinalang galaw sa negosyo ng mga Santos, kailangan kong harapin ang nakakapanlumo na posibilidad na ang sarili kong anak ay kasali sa isang bagay na talagang masama. Nagpapagaling pa rin pisikal, pero mas matatag na ang loob. Gumawa ako ng mahalagang desisyon. Sa halip na kaagad harapin sila, hayaan ko silang maniwala na panalo na sila habang tahimik akong bumubuo ng kaso na magiging dahilan ng kanilang pagkatalo. Kailangan mong makita ito, sabi ni Gloria. Inilalapat ang laptop sa desk ng hotel. 3 araw na ang lumipas mula nang mapahiya akong palayasin. Lumipat na kami sa mas komportableng extended stay suite. Cash ang bayad para walang electronic trace. Unti-unti nang bumabalik ang lakas ko pisikal. Kahit na nanatiling sariwa ang sugat sa damdamin. Nakadisplay sa screen ang property records ng aming subdivision. Tiningnan ko ng mabuti. Iyong 3 mula sa baba, sabi ni Gloria. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Ibinenta ng pamilya Cruz, 2 bahay mula sa amin. Ang bahay nila 3 buwan na ang nakaraan. Ang bumili, Santos Investment Properties, LLC. Hindi yan coincidence, bulong ko. Mas mabuti pa, sabi ni Gloria, habang nagpapakita ng iba pang dokumento. Ibinenta rin ng pamilya Reyes sa kabilang kalsada sa parehong kumpanya noong nakaraang buwan. At ang matandang mag-asawa sa kanto ay may kontrata na sa parehong buyer. Binibili na nila ang buong subdivision, bulong ko, habang nabubuo ang plano sa harap ko. Pero bakit? Binuksan ni Gloria ang zoning request na isinumite sa City Planning Department. 2 linggo pa lang ang nakalipas habang nasa ospital pa ako. Ipinapanukala nila baguhin ang zoning ng buong block mula residential papuntang mixed use commercial. Parang suntok sa akin ang balita. Ang subdivision namin ay nasa gilid lang ng mabilis na lumalawak na business district ng Maynila. Kapag nagbago ang zoning, tataas ng tataas ang halaga ng lupa. Ginagamit nila ang bahay ko bilang headquarters, habang binibili nila ang ibang bahay sa paligid. Sabi ko,
biglang naintindihan kung paano magkakasama ang mga piraso. Kapag nakontrol na nila ang sapat na bahagi ng block, mapipilit nila ang pagbabago at tulo ang halaga ng lupa. Tapos ni Gloria, sa kasalukuyang presyo, aabot sa 800 milyon hanggang 1 bilyon ang posibleng kita. Kaagad na nakuha ng banking experience ko ang laki ng plano. Pero kailangan nila ng malaking kapital para makapagsimula. Saan nila kukunin niyon? Dumilim ang ekspresyon ni Gloria. Doon na nakakabahala. May kaibigan akong investigator na nag-check ng records. May history ang mga Santos sa Maynila. Tinutukoy nila ang mahihinang may-ari ng bahay, karaniwang matatanda o may problema sa pera, at ginagamit ang predatory loans para agawin ang ari-arian. Mortgage fraud, sabi ko. Naalala ko ng mabuti mula sa mga taon ko sa bangko. Tama. Nag-aalok sila ng refinancing na masyadong maganda para totoo. Ginagamit nila ang fake o manipulated appraisal at ginagawa ang loan sa paraang siguradong mabibigo. Kapag hindi na makabayad ang may-ari, sila na ang bumibili sa halagang maliit lang. Naisip ko ang mga kapitbahay ko, marami sa kanila matatanda, nakatira sa fixed income sa mga bahay nila ng mga dekada, perpektong biktima. At ang mga account ko, ang perang inililipat nila ang sigurong unang kapital. Kailangan nila ng pondo para sa unang bilihin, at para sa gastusin hanggang magbunga ang plano. Ang investment portfolio ko ang pinakamadaling kunan. Nakakadurog ang kalkuladong kalupitan ng lahat. Hindi lang tungkol sa bahay at pera ko. Ginagamit nila ito para sirain ang buong komunidad ko. Mga taong dumalaw sa libing ni Antonio, nagdala ng pagkain ng mabiyuda ako. At si Renato, tanong ko, sa wakas binigkas ang pag-aalangan na sumasabay sa akin. Gaano siya kasangkot? Nagatubiling si Gloria bago magbukas ng isa pang folder. Nerecord ito 3 linggo na ang nakalipas sa isang bangko sa Maynila. Nakita sa security video, sina Renato at Veronica na magkasama pumasok sa bangko at nakipagkita sa loan officer. 2 araw pagkatapos ng operasyon ko, habang malakas pa rin ang gamot ko sa ICU. Naintindihan ko na ginamit nila ang power of attorney para buksan ang safety deposit box ko. Naintindihan ko nang makilala ko ang bangko kung saan ko inilalagay ang mahahalagang dokumento ko. At ayon sa access log, kumpirma ni Gloria, kinuha nila ang ilang bagay, kasama ang original deed ng property mo at trust papers. Isinara ko ang mata ko, saglit na nalula. Ang sarili kong anak, ang batang minsan ay sobrang strict sa fairness kapag naglalaro ng board games, na nagbalik ng wallet na may 2,500 sa loob. Paano siya naging ganito? May iba ka pang dapat makita. Mahinang sabi ni Gloria, ipinakita ang chain ng emails. Ipinadala ito sa akin ng contacts ko sa SEC. Matagal na silang nasa radar ng mga Santos. Ang emails ay sa pagitan nina Veronica at ng ama niya. Halos 8 buwan na ang nakalipas. Tinalakay nila ang plano sa manipis na pananalita. Tinutukoy ang mga property sa subdivision namin. Tinatasa kung sino ang madaling maloko. At pinakamasakit, binanggit nila ang bahay ko bilang kanilang operation center kapag nakuha na. Isang partikular na linya ang nagpalamig ng dugo ko. Matigas pa pero sumusuko na. Ang ina, malamang hindi naganap na gagaling sa nakatakdang operasyon. Isulong ang timeline. Nakatakdang operasyon. Ulit ko halos bulong. Ang hip replacement ko ay hindi emergency. Buwan na bago iyon nakaschedule. Isabel, parang babala ang boses ni Gloria. Para ihanda ako sa suntok. Naghihintay sila nito. Alam nila na mahina ako pagkatapos ng operasyon. Patuloy ko, dahan-dahang naliliwanagan sa nakakakilabot na katotohanan. Umaasa sila roon. Hindi natin alam kung alam ni Renato ang buong lawak. Simula ni Gloria. Sapat na, itinaas ko ang kamay. Hindi na makayanan ang iba pang dahilan para sa anak ko. Alam niya ang sapat. Alam niyang gusto nila ang bahay ko, ang pera ko. Alam niyang may plano sila habang hindi ako makagalaw. Mas matulis kaysa sa anumang surgical blade ang sakit ng katiyakan na iyon. Ang sarili kong anak ay hindi lang nagtaksil sa akin. Ginawa niya ito ng may kalkulasyon at kalamigan. Tumayo ako, binabaliwala ang protesta ng balakang kong nagpapagaling, at lumakad papuntang bintana. Kumikinang ang skilin na Maynila sa ilalim ng takip silim. Walang pakialam sa trahedya ng tao na nagaganap sa mga kalsada nito. Ano ang gusto mong gawin? Mahinang tanong ni Gloria. Humarap ako sa kanya. Kristal na malinaw ang desisyon ko. Gusto ko ng hustisya. Simpleng sagot ko. Hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat. Para sa mga niloko na nila o balak nilang lokohin. At gusto kong mabawi ang bahay ko. Seryoso pero matatag na tumango si Gloria. Kailangang maingat tayo. Akala nila panalo na sila. May element of surprise tayo.
Mabuti, sagot ko. May plano nang nabubuo sa isip ko. Dahil bibigyan ko sila ng sorpresa ng buhay nila. Habang tinitingnan ko ang property records kasama si Gloria, lumitaw ang nakakabahalang pattern. Sistemang binibili ng mga Santos ang mga bahay sa buong subdivision namin. Naghahanda ng malaking rezoning plan na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Mas sumakit ang pagtataksil ng matuklasan ko ang ebidensya na hindi lang oportunista si Renato. Alam niya ang plano ng mga buwan. Baka pa nga sinadya niyang sumabay ang takiover sa eksaktong operasyon ko. Sa panganibang komunidad ko at mga matagal kong kapitbahay sa kanilang mapanlinlang na plano. Lalong tumibay ang loob ko. Hindi na lang tungkol sa pagbawi ng bahay ko. Tungkol ito sa pagtigil sa sopistikadong operasyon ng pandaraya bago pa madagdagan ang biktima. At ako mismo ang taong alam kung paano ito gagawin. Isabel, sigurado ka ba diyan? Tanong ni Gloria na may pag-aalala. Pinapanood akong nag-ayos ng makiop sa salamin ng banyo ng hotel. Nagpapagaling pa ang balakang mo. 21 araw akong nakaratay sa ospital na pakiramdam walang kwenta. Sagot ko, matatag ang kamay sa paglagay ng lipstick. Tapos na ako sa pakiramdam na walang kwenta. 1 linggo na mula nang palayasin ako. Sa panahong iyon, maingat naming na-reconstruct ni Gloria kung paano gumagana ang operasyon ng mga Santos. Ang negosyo nila sa Maynila ay nag-iwan ng bakas ng mga biktima sa pananalapi. Mga matatanda na nawalan ng lahat sa pamamagitan ng predatory contracts at peking dokumento. Ngayon ay ginagawa nila ang paihong plano sa subdivision namin. Gamit ang bahay ko bilang base. Dapat eksakto ang teaming, paalala ko sa kanya, habang huling tinitingnan ang sarili sa salamin. Ang eleganteng kulay abokong pantsuit at diskrenteng alahas ay nagpapakita ng eksaktong imahe na gusto ko. Hindi isang talunang matanda, kundi isang banking professional na may dekada ng karanasan. Tahimik ang mga ahente, kumpirma ni Gloria. Handa na sila. Gagalaw lang sila kapag binigyan natin ng signal. Matapos matuklasan ang laki ng scam, dinala namin ang ebidensya sa NBI Financial Crimes Unit. Buwan na nilang binubuo ang kaso laban sa mga Santos. Pero kulang sila ng internal access na maibibigay na natin ngayon. Nakipagkasundo kami. Ipagpapaliban nila ang agarang pag-aresto para makakalap pa kami ng matibay na ebidensya. At kapalit nito, priority ko ang pagbawi ng mga ari-arian ko. Tandaan, kailangan natin ng dokumentadong pruweba na ginagamit nila ang identity at financial information mo. Inulit ko ang mga key point ng estratehiya namin. Bank access, peking signature, malinaw na pag-amin sa plano. Kung wala niyan, maaring sabihin nila, kusang loob mong isinuko ang lahat. Tumango si Gloria habang tinitingnan ang relo. 30 minuto na lang bago magsimula ang weekly salon appointment ni Veronica. Alis siya ng hindi bababa sa 2 oras. Nasa real estate viewing sa kabilang dako ng lungsod sina Ramon at Claudia. At si Renato, ayon sa kalendar niya, hindi babalik mula sa trabaho hanggang 5 oras. Perpekto. Ang predictable na routine ng anak ko, na dating nakakatuwa sa akin, ngayon ay naging estratehikong bentahe ko. Malalim akong huminga para patatagin ang sarili. Tara na. 2 block mula sa bahay ko ako ibinaba ng taksi. Mabilis akong lumakad, gamit ang baston bilang pa-display lang ng kahinaan kaysa tunay na pangangailangan. Pareho pa rin ang hitsura ng subdivision, maayos ang mga hardin, lumang bahay, at ang malaking nara sa kanto kung saan dating nagtayo ng treehouse si Renato. Pero iba na ang pakiramdam ko sa lahat. Nadungisan ng katiyakan kung ano ang lihim na nangyayari. Habang lumalapit ako sa bahay, napansin ko ang mga banayad na pagbabago. Wala na ang mga rosas kong iningatan ng maraming taon. Pinalitan ng generic na halaman. Wala na ang porch furniture na aming ni Antonio na restauro. Nagsimula na ang pagbabago. Burado na ang bakas ng pamilya namin. Hindi ako dumaan sa harap. Mas gusto kong dumaan sa side entrance, papuntang kusina. Iyong nakalimutan kong ikandado nang magmadali akong pumunta sa ospital. Sa loob ng maraming taon, iyon ang sikreto namin. Ginagamit iyon ni Renato noong teenager pa siya para pumasok ng lampas ang curfew. Akala niya hindi ko alam. Madali pa ring umikot ang susi. Tahimik akong pumasok. Narinig ko lang ang hindi pamilyar na boses mula sa study ko. Sumunod ako sa tunog. Tumigil sa harap ng bahagyang bukas na pinto. Nakasara na ang closing sa Pamilya Cruz sa Biyernes. Sabi ng lalaking boses na kilala ko bilang Ramon Santos. Kapag natapos iyon, makokontrol na natin ang 40% ng block. At ang property ng Pamilya Reyes. Tanong ng isa pang hindi kilalang boses, malamang partner. Resuelto na iyon. Ginamit natin ang banking credentials ni GNG. Isabel, para masecure ang financing. Malinis na malinis.
Mahigpit ang hawak ko sa baston. Ginagamit nila ang pangalan at banking reputasyon ko para sa kanilang pandaraya. Eksakto ang kailangan natin para mapatunayan. Inon ko ang recorder sa cellphone ko bago ko itinulak ang pinto. Parang nagyelo ang eksena. Si Ramon Santos, nakaupo sa likod ng antique desk ni Antonio. Ang partner niya nakatayo sa bintana. Lahat nakatitig sa akin ng hayagan ang gulat. Kumusta, Ramon? Kalmado kong sabi. Nag-usap ng negosyo sa study ko. Isabel, kaagad siyang tumayo. Hindi inaasahan ito. Paano ka nakapasok? Sa pinto, diretsong sagot ko. Sa pinto ng bahay na sa akin pa rin legal. Ang partner niya, kinakabahang lalaki mga 30 anyos, nagkatinginan sa amin. Bablik na lang po ako mamaya, Ginoo. Hindi na kailangan. Sagot ko bago pa makapagsalita si Ramon. Dumating lang ako para kuhanin ang ilang personal na papeles. Tumigas ang ekspresyon ni Ramon. Hindi na sa iyo ang property na ito. Malinaw na malinaw iyon kay Renato. Malinaw siya. Tumango ako. Lumakad papuntang feeling cabinet sa sulok. Malinaw sa kanyang intensyon. Gaya na malinaw na ginagamit ninyo ang banking credentials ko para sa financing operations ninyo. Nawala ang kulay sa mukha ni Ramon. Wala akong alam sa sinasabi mo, hindi ba? Binuksan ko ang drawer at kinuha ang folder. Ang property ng pamilya Reyes gamit ang data ko para masecure ang pondo. Narinig ko lang kayo kanina. Nagsimulang umatras ang partner papuntang labasan. Ginoo, sa tingin ko alis na muna ako. Nalilito si Isabel. Brusko sabi ni Ramon. Naapektuhan ng recent hospitalization ang mental state niya. Hindi ba, Isabel? Ngumiti ako ng malamig habang isinasara ang drawer. Matalas ang isip ko. Matalas para maintindihan kung ano ang pinlano ninyo ni Claudia at Veronica. Matalas para magtaka kung talagang alam ni Renato ang legal na consequence ng fraud na tinutulungan niya. Nagbago ang mukha ni Ramon. Nawala ang maskara ng pag-aalala at nagpakita ng purong kalkuladong pananakot. Wala kang pruweba ng kahit ano, at kahit meron ka, walang maniniwala sa iyo kaysa sa sarili mong anak. Umalis ka na bago ko tawagan ang pulis at ipatanggal ka sa trespassing. Tumango ako na parang sinusuri ang sinabi niya. Tama ka sa isang bagay, Ramon. Mahalaga ang pruweba. Kaya sinigurado kong makuha ko. Itinaas ko ang cellphone ko. Malinaw na nakadisplay ang recording app. Nanlaki ang mata niya sa galit. Nawala ang sorpresa. Ibigay mo sa akin yan. Sa tingin ko hindi. Umatras ako papuntang pinto. Tibok na tibok ang puso ko. Kahit panlabas ay kalmado pa rin. Nakuha ko na ang hinintay ko. Enjoy the house while you can. Habang tumatalikod ako, bigla siyang sumugod. Hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Hindi ka alis na may recording iyan. Hindi ko inasahan ang pisikal na gulo. Matinding sakit ang naramdaman sa balakang kong nagpapagaling pa, habang pinipilit kong manatiling nakatayo. Bitawan mo ako, mariin kong sabi. Sinadya kong itaas ang boses. Ibigay mo muna ang cellphone. Ungol niya. Sinusubukang agawan ako gamit ang kabilang kamay. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto sa harap. NBI, mga kamay sa itaas. Pumasok sina Agent Reyes at Cruz. Baril nakataas. Natigilan si Ramon. Dahan-dahang binitawan ang braso ko. Itinaas ang mga kamay. Ang contingency plan namin, na activated ng panic button API sa cellphone ko, ay gumana ng perpekto. Isabel Cruz. Lumapit si Agent Reyes habang sinecured ng partner niya si Ramon. Ayos ka lang ba? Sagot ko, sumandal sa door frame. At sa tingin ko may kawili-wili akong maibibigay sa inyo. Sa kalkuladong risk, bumalik ako sa bahay ko. Sinamantala ang kawalan ni Veronica at pumasok sa nakalimutang side door para sorpresahin si Ramon Santos habang nag-uusap ng kanilang pandaraya. Nang maharap, ang unang gulat niya ay naging pananakot. Napilitan ng NBI contacts namin na pumasok ng mas maaga kaysa plano. Kahit naging pisikal ang labanan, nakuha ko ang pruweba, isang recording kung saan. Malinaw na inamin ni Ramon na ginagamit ang banking credentials ko sa kanilang scam. Habang inilalabas siya ng may posas, naintindihan ko na simula pa lang ito ng pagbagsak ng buong operasyon nila. Ang tunay na pagsubok ay darating kapag nalaman ng anak ko ang nangyari at na ang sarili niyang ina ang may kagagawan ng pagkakalantad ng mga Santos. Malamig at impersonal ang opisina ng NBI. Mapusyaw na kulay, functional na muebles, mahinang amoy ng kape at papel. Naghihintay ako sa interview room. Sumasakit ang balakang ko, kahit pa may extra strength painkiller na inoffered ni Agent Reyes. GNG Cruz, komento ni Agent Cruz, isinara ang notebook. Napakahalaga ng recording mo. Kasamang financial documentation na ibinigay mo at ni GNG Enriquez,
Sapat na iyon para makakuha ng search warrant sa lahat ng property at records ng mga Santos. At ang bahay ko, tanong ko, at ang mga account ko. May emergency order na inilabas ng hukom para i-freeze ang anumang transaksyon sa property mo. Kumpiyansa niya. Walang makakabenta o makakatransfer hanggat hindi malinaw ang legal ownership. Naramdaman ko ang malalim na ginhawa. Kahit alam kong simula pa lang ito. Nasa kustodiya ang mga Santos. Pero hindi pa alam ni Renato at Veronica ang nangyari. Ano ang susunod? Gusto kong malaman. Isasagawa namin ang search warrant sa residence nila ngayong gabi. Paliwanag ni Reyes. Kakausapin si GNG, Santos. Tungkol naman sa anak mo, natigilan ang ahente. Bahagyang nilambot ang profesional na tono. Base sa statements mo, kailangan naming matukoy ang level ng involvement niya. Bumukas ang pinto, pumasok si Gloria. Seryoso pero nasyahan ang mukha. Dumating na ang unang court order. Sabay-sabay nilang ginagawa sa opisina nila sa Maynila. GNG. Cruz, maingat na sabi ni Cruz. Naiintindihan namin na komplikado ito. Kung ayaw mong makita kapag isinagawa ang warrant sa bahay mo. Naroon ako. Putol ko ng matigas. Bahay ko iyan. Gusto kong makita hanggang dulo. 3 oras pagkatapos, nasa unmarked NBI vehicle ako, nakaparada sa tapat ng bahay ko. Papatakip silim na, humahaba ang anino sa damuhan kung saan dating naglalaro si Renato noong bata pa. Nandoon ang sasakyan ni Veronica sa driveway. Bumalik na siya mula sa salon. Walang kamalay-malay na pinoproseso na ang ama niya sa Federal Detention Center. Nakaposisyon, bulong ni Reyes mula sa driver's seat. Nakikinig sa updates sa earpiece niya. GNG. Santos Cruz na kumpirma sa loob kasama ang anak nila na mas maaga pa sa inaasahan dumating. Napigil ang hininga ko. Hindi pa dapat nakauwi si Renato. Umaasa akong mas pere siya sa publiko at kahihiyan ng mangyayari. May arrangement pa nga akong hiwa-hiwalay siyang lapitan sa opisina niya. Ngayon ay mararanasan niya ang buong lakas ng ride kasama ang asawa niya. Sigurado ka bang gusto mong makita ito? Tanong ni Gloria sa tabi ko. Tinakpan ang kamay ko ng kanya. Bago ko pa makasagot, may konvoy ng sasakyan ang lumitaw sa dulo ng kalsada. 3 unmarked sedans at isang tactical van. Huminto sila sa harap ng bahay ko at bumaba ang mga ahente ng sabay-sabay. Ang iba suot ang NBI jackets. Federal agents, may warrant kami. Malinaw na narinig ang salita sa tahimik na subdivision habang lumalapit sila sa pinto. Hindi ko narinig ang sagot mula sa loob. Pero bumukas ang pinto. Makalipas ang ilang sandali, sa anggulo ko, nakita ko si Veronica sa pintuan. Mukha niya mula sa gulat hanggang sa pagkabigla. Sa likod niya, lumitaw si Renato, protektadong tumabi sa asawa. Oras na, sabi ni Reyes, binubuksan ang pinto niya. Manatili kayo sa likod namin. Habang tumatawid kami ng kalsada, lumabas ang mga kapitbahay sa bahay nila, naakit ng gulo. Naramdaman ko ang mausisa at nag-aalalang tingin nila. Ang iba marahil nasisiyahan sa drama. Si Veronica ang unang nakakita sa akin na lumalapit sa likod ng mga ahente. Nawasak ang maingat niyang composure. Ikaw, sabi niya, tumaas ang boses sa hysterics. Ikaw ang may gawa nito. Nakatingin sa akin si Renato. Mula sa gulat hanggang sa horror nang maunawaan niyang kasama ako ng mga federal agents. Hindi katulad nila na tinatanong. Ma, bahagyang naputol ang boses niya. Ano ito? Ang nanay mo ang nagbigay ng ebidensya ng malawakang financial fraud ng pamilya Santos. Formal na sabi ni Agent Cruz, may warrant kaming mag-search sa lugar na ito at kunin ang lahat ng relevant documents at electronic devices. Fraud, ulit ni Renato, mukhang tunay na nalilito. Anong fraud? Katawa-tawa ito. Totoo, sabi ko, humakbang pasulong, tumutuktok ang baston sa semento. Malinaw na malinaw si Ramon kaninang umaga tungkol sa paggamit ng banking credentials ko para sa fraudulent financing sa study ko sa bahay ko. Nawala ang kulay sa mukha ni Veronica. Narito ka. Paano mo nagawa? Sa side door. Simpleng sagot ko. May mga bagay tungkol sa bahay na ito na hindi mo pinag-aksayahan ng panahon matutunan. Veronica. Gaya ng katotohanang legal itong pag-aari ng trust na ginawa ng yumaong asawa ko. Na hindi matransfer ng wala ang lagda ng lahat ng trustees, kasama si Gloria, na tiyak na hindi kailanman pumirma ng kahit ano. Tiningnan ako ni Renato at ang asawa niya. Lalong nawawalan ng pag-asa. Ma, mali lang ng pagkaintindi. Gusto lang naming tulungan ka sa pamamagitan ng pagnanakaw ng bahay ko. Pag-ubos ng account ko, pag-set up sa biyenan mo sa property scam, paggamit ng banking reputation ko. Matigas pa rin ang boses ko, kahit may bagyo ng emosyon sa loob. Hindi yan pagtulong, Renato. Iyan ay pandaraya. Iyan ay pagnanakaw.
GNG, Santos Cruz, kailangan ninyong sumama sa amin para magbigay ng statement. Singit ni Reyes, tinuro ang isa sa mga sasakyan. Nawala ang sorpresa ni Veronica at napalitan ng kalkuladong kalmado. Gusto ko present ang abogado ko. Hindi ako magsasalita ng wala. Karapatan ninyo iyan. Kinumpirma ni Cruz bago humarap kay Renato. Kailangan ka rin naming kausapin, Ginoo. Hindi ko maintindihan, sabi ni Renato, walang laman ang boses. Ma, ano ang ginawa mo? Ang tanong, baligtad na baligtad. Nagpapakita ng kawalan niya ng pagkilala sa sariling kasalanan. Parang suntok sa akin. Ano ang ginawa ko? Ulit ko, nakatitig sa kanya. Pinrotektahan ko ang sarili ko, at ang iba mula sa mga taong akala nila pwede nilang kunin ang gusto nila ng walang consequence. Tinuruan kita na mas mabuti, Renato. Tinuruan ka rin ng ama mo ng mas mabuti. Habang inilalabas ng mga ahente, si Veronica papuntang sasakyan. Humarap siya ng may biglang puot. Akala mo panalo ka na. Wala kang alam sa mangyayari kapag nakialam ang mga abogado ng tatay ko. Nasa kustodi na ang tatay mo, kalmado kong putol. At ang nanay mo rin. Kasalukuyang sinsearch ng NBI ang opisina ninyo sa Maynila. Tapos na, Veronica. Nag-ikot ang mukha niya sa galit, habang mahigpit siyang ginagabay ng mga ahente papasok ng sasakyan. Si Renato ay naiwan sa porch, nakatitig ng hindi makapaniwala habang pumapasok ang iba pang ahente sa bahay namin. May dalang equipment para kuhanin ang ebidensya. Ma, bulong niya habang tumatalikod ako kasama si Gloria papuntang sasakyan namin. Hindi ko alam ang buo nilang plano. Kailangan mong maniwala sa akin. Huminto ako. Tininang mabuti ang mukha ng anak na pinalaki ko. Hinintay ang katotohanan sa mata niya. Marahil hindi mo alam ang lahat. Kinumpirma ko. Pero alam mo ang sapat, Renato, at pinili mo pa rin sila kaysa sa akin. Habang lumalayo ako, narinig ko ang siyang boses niya sa likod. Saan ako pupunta ngayon? Hindi ako lumingon. Ang tanong na iyon ay eksakto ang hinintay ko nang palayasin niya ako sa sarili kong bahay. Hindi nawala sa akin ang simetriya, pero hindi katulad ng anak ko. Wala akong kasiyahan sa sakit niya. Tanging malalim na lungkot sa nawala sa aming dalawa. May mga pagtataksil na natutunan kong nag-iwan ng sugat na masyadong malalim para sa simpleng kapatawaran. Habang sinsearch ng mga ahente ng NBI ang bahay ko, inaresto si Veronica at kinuha si Renato para tanungin. Nanood ako mula sa kabilang kalsada, nahati sa pagiging vindicated at sakit. Ang gulat sa mukha ng anak ko nang maunawaan niyang ako ang nag-orchestrate ng pagbagsak niya ay naging desperadong pagtanggi. Sinasabing hindi niya alam ang plano. Sa wakas ay nawasak ang maskara ng composure ni Veronica. Inilantad ang kalkuladong kriminal na lagi niyang tinatago. Kahit may bahagi sa akin na nagsisi sa nakikiusap niyang tanong, saan ako pupunta ngayon? Nakita ko ang poetic justice. Nararanasan niya ang eksaktong ipinaranas niya sa akin. May mga leksyon na may malaking halaga. Pero habang lumalayo ako sa bahay na malapit ko na mabawi, alam kong ang konfrontasyon na ito ay simula pa lang ng mas mahabang landas patungo sa hustisya at marahil isang araw ay paghilom. Kumain ka naman, Isabel. Itinulak ni Gloria ang supot ng sabaw sa desk ng hotel na ginawa naming temporary office. 3 araw na mula sa operasyon ng NBI. 3 araw ng statements, evidence review, at legal hearings. Halos wala kong oras para iproseso ang lahat ng nangyari. Hindi ako gutom, sagot ko. Binabasa ang pinakabagong paket ng dokumento na dala ni Gloria mula sa opisina niya. Hindi ka pa nakakaramdam ng gutom sa loob ng ilang araw. Iginiit niya. Nagpapagaling pa ang katawan mo. Kailangan mo ng lakas. Bumuntong hininga ako. Alam kong tama siya. Naabutan na ako ng pisikal na toll at tensyon. Nag-atubiling binuksan ko ang supot at sumubok ng isang kutsara ng sabaw ng manok. Mas mabuti. Tumango si Gloria, nasyahan. Ngayon, pag-usapan natin ang meeting bukas. Ang meeting na tinutukoy niya ay ang unang face-to-face ko kay Renato mula sa operasyon. Hiniling niya iyon sa pamamagitan ng abogado niya, isang batang public defender na si Marcos Reyes, na nakipag-ugnayan kay Gloria kahapon. Sabi niya hindi niya naintindihan ang buong lawak ng operasyon ng mga Santos. Patuloy ni Gloria sa neutral na tono. Sabi niya si Veronica ang nagtago sa kanya sa halos lahat, at ang power of attorney na niloko kanyang pirmahan ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan para matransfer ang funds mula sa account mo. Hindi ko mapigilan ang kapaitan sa boses ko. Nasa dilim din siya tungkol sa dalawang iyon. Nilambot ang ekspresyon ni Gloria. Hindi ko siya pinagtatanggol, Isabel. Inuulat ko lang ang sinabi ng abogado niya. Ibinaba ko ang kutsara sa plato. Ayaw ko nang kumain. Ano pa ang sinabi ng Reyes na iyon?
Gusto ni Renato na makipagtulungan ng buo sa investigasyon. Nag-offer siyang magbigay ng detalyadong testimonya tungkol kina Veronica at magulang nito kapalit ng consideration sa sarili niyang kaso. Ipinagkanulo niya sila. Hindi dapat nakakagulat iyon, pero nakakagulat pa rin. Ang Renato na kilala ko ay laging matapat. Survival instinct, suhestyon ni Gloria. Sobra ang ebidensya laban sa mga Santos. Ginagawa niya ang pinakamadaling legal na desisyon. At ano ang gusto niya sa akin? Tanong ko, kahit alam ko na. Opisyal na wala. Ang meeting daw ay para lang maibigay niya sa iyo ang bersyon niya ng mga pangyayari. Malinaw sa skeptical na tono ni Gloria na hindi niya pinaniniwalaan iyon ang buo. Hindi opisyal, sa pakiramdam ko umaasa siyang makikiusap ka sa prosecutors para sa kanya. Malaking bagay ang plea ng ina para sa leniency. Isinara ko ang mata ko. Pagod na pagod hanggang buto. Ang isipin na harapin si Renato, pakinggan ang mga justification at excuses niya, ay nakakapigil ng hininga sa sakit. Hindi mo kailangang makipagkita sa kanya. Paalala sa akin ni Gloria ng mahina. Sa puntong ito, wala ka ng utang sa kanya. Alam ko, sabi ko. Pero kailangan ko ng sagot, Gloria. Kailangan kong maintindihan kung paano naging ganito ang anak ko. Malamig at blanco ang interview room sa Federal Building. Metal table, hindi komportableng upuan, at malaking salamin na tiyak na may observation room sa likod. Nakaupo ako kasama si Gloria sa tabi ko. Magkakapit ang kamay ko sa mesa para itago ang bahagi bariyang panginginig. Nang bumukas ang pinto, halos hindi ko makilala ang lalaking pumasok. Si Renato, anak ko, laging confident at maayos, ngayon ay gusgusin. Napalitan ng gusot na khaki pants at simpleng shirt ang karaniwang suit niya. Anino ng bigote sa mukha niya. Halatang ilang araw nang hindi nag-ahit. Ma, sabi niya nang maupo sa tapat ko. Angingan ang seryosong batang abogado na may wear-rimmed glasses. Naupo sa tabi niya. Renato, bati ko, pinilit kong matatag ang boses. Tahimik na tensyon ang namayani sa pagitan namin. Wala kaming alam kung paano sisimulan ang imposibleng usapang ito. GNG Cruz. Sa wakas nagsalita si Marcos Reyes. Hiniling ng kliyente ko ang meeting na ito para linawin ang ilang aspeto ng sitwasyon na sa tingin niya ay hindi naintindihan. Nakikinig ako, sagot ko, nakatitig kay Renato, hindi sa abogado niya. Nilinis ni Renato ang lalamunan. Una, gusto ko malaman mo na hindi ko gusto na umabot sa ganito. Nang mag-usap kami ni Veronica tungkol sa paglipat ng magulang niya sa Maynila. Pansamantala lang iyon, hanggang makahanap sila ng sariling lugar. At ang power of attorney, putol ko sa kanya. Ang niloko mo akong pirmahan bago ang operasyon ko. Bumaba ang tingin niya at napuno ng hiya. Ideya iyon ni Veronica. Sabi niya precaution lang iyon kung may desisyon na kailangang gawin habang nagpapagaling ka. Pero ginamit mo iyon para ilipat ang bahay ko at ubusin ang account ko. Paratang ko. Nag-atubili siya, tumingin sa abogado niya, na bahagyang tumango. Lahat iyon sina Veronica at Ramon. Sabi nila ililipat lang nila sa mas ligtas na investment ang ilang pondo para sa retirement mo. Hindi ko alam na nagnanakaw pala sila. Pinagmasdan ko ang mukha niya. Hinintay ang katotohanan sa mata niya. May desperasyon, walang duda, takot. Pero remorse ba talaga o pagsisisi lang sa nahuli? Ang bahay, iginiit ko. Ikaw mismo ang nagsabi na hindi na ako pwede bumalik. Ikaw mismo ang nakatayo sa pintuan ng tahanan na itinayo ng ama mo at sabihing hindi na akin iyon. Nakatitig siya sa mesa. Napaniwala ako ni Veronica na iyon ang pinakamabuti. Sabi niya masyado ng malaki ang bahay para sa iyo. Na mas masaya ka sa senior living community. Mahirap niyang nilunok. Akala namin tinutulungan ka namin, dagdag niya. Tinutukoy ang pagpapalayas sa akin na suot lang ang damit ko at inilagay ang gamit ko sa mga kahon sa garahe. Nagsimulang mawasak ang kalmado ko. Hindi yan pagtulong, Renato. Kalupitan iyan. Alam ko, bulong niya. Ngayon ko lang nalaman. Ano ang mayroon sila sa iyo? Bigla kong sabi. Iyan ang tanong na sumasabay sa akin ng mga araw. Sina Veronica at magulang niya. Anong kapangyarihan nila sa iyo na ipagkanulo mo ang sarili mong ina? Bigla siyang nagangat ng ulo. Gulat. Hindi komportable ang abogado niya. GNG Cruz. Singit ni Marcos Reyes. Dapat nating focus sa hindi. Putol ni Renato. Dapat niyang malaman. Malalim siyang huminga. 3 taon na ang nakalipas. Nagkamali ako ng investment. Nawalan ako ng malaking pera. Savings namin, bahagi ng retirement fund namin. Desperado akong maibalik bago malaman ni Veronica. Nag-offer si Ramon na tumulong. Sabi niya may ligtas siyang investment opportunities.
Nagpahiram ka ba siya ng pera? Hula ko. Tumango si Renato. Malungkot ang mukha sa una. Tapos naging mas komplikado. May pinirmahan ako. Nasangkot ako sa negosyo nila nang hindi ko talaga naiintindihan kung ano iyon. Nang maunawaan ko na, nakulong na ako sa ilang fraud nila. May hawak sila sa iyo. Obserbasyon ni Gloria. Hawak nila ako. Mapait na pagwawasto ni Renato. Nilinaw ni Veronica na kung hindi ako makikipagtulungan sa plano nila, sisiguraduhin ng tatay niya na ako lang ang sisihin. Sinubukan kong iproseso ang bagong impormasyon. Sinusubukang i-reconcile sa anak na akala ko kilala ko. At ang bahay ko, ang account ko, test of loyalty, inamin niya, napapailing sa kahihiyan, para patunayan kong committed ako sa operasyon. Sabi ni Veronica kapag na-rezon ang buong subdivision, kikita kami ng sapat para komportable kitang mailipat sa ibang lugar. Talaga bang naniwala ka roon? Hindi ko na naitago ang disbelief sa boses ko. Gusto kong maniwala, mahinang sagot niya. Mas madali iyon kaysa tanggapin ang tunay kong ginagawa. Ang brutal na katapatan ng mga salitang iyon ang unang nakabasag sa akin mula nang magsimula ang bangungot na ito. Nakita ko ang anak na naalala ko. Ang batang kapag nahuli sa kasinungalingan ay aamin sa katotohanan kahit gaano kasakit. Renato, maingat kong sabi, ano eksakto ang hinihiling mo sa akin ngayon? Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ako. Wala, ma. Hindi ko deserve ang tulong o kapatawaran mo. Iyon lang naputol ang boses niya. Kailangan ko lang malaman mo na hindi ko sinadya saktan ka. Mahina ako at natakot ako. Gumawa ako ng mga kakilakilabot na desisyon. Ano man ang mangyari ngayon, tatanggapin ko. Ang simplicity at dignidad ng sagot niya, sobrang iba sa desperadong excuses na inasahan ko, ay nagpawalang bisa sa akin. Bago pa ako makasagot, may katok sa pinto na pumutol sa amin. Pumasok si Agent Reyes, tumango ng kaumanhin. Pasensya sa pag-abala, pero may urgent matter. GNG, Cruz, pwede po bang lumabas ka sandali? Sa malamig at aseptic na interview room ng Federal Building. Sa wakas ay narinig ko ang katotohanan mula sa bibig ng anak ko. Sa halip na mga excuses na inasahan ko, naghayag si Renato ng mas komplikadong katotohanan. Nadamay siya sa negosyo ng mga Santos ilang taon na ang nakalipas dahil sa desperasyon sa pera. Naging pawn nila sa pamamagitan ng blackmail at manipulasyon. Kahit hindi nito maaring bigyang katwiran ang ginawa niya, ang pag-amin na ang paglipat ng bahay ay test of loyalty na dinisenyo ni Veronica ay nagbigay sa akin ng unang sulyap sa anak na akala ko kilala ko. Habang nagsisimula palang baguhin ng masakit na revelasyon ang pag-unawa ko sa mga bagay, biglang pumasok si Agent Reyes na may urgent na balita. Nagpapahiwatig ng bagong twist sa lalong nagugulo na kaso. Kahit sa lahat, naisip ko kung may paraan pa palang pasulong sa gitna ng pagkawasak na ito. Hindi pa balik sa dati, kundi patungo sa ibang bagay na itinayo sa masakit na katotohanan. Hindi sa komportableng ilusyon. Inakay ako ni Agent Reyes sa maliit na conference room sa dulo ng hallway. Sumunod si Gloria, bahagyang nawala ang karaniwang steady demeanor niya, na agad akong nag-alala. Ano ang nangyari? Tanong ko nang maisara ang pinto. Nagsasagawa kami ng bagong search warrant kaugnay ng files ng mga Santos. Paliwanag ni Reyes, inilalagay ang folder sa mesa. May natuklasan ng team sa Maynila na kailangan mong makita. Binuksan niya ang folder at inayos sa harap ko ang ilang laawan. Sumandal ako, tinitingnan ang nakakagulat na imahe ng may lumalaking pagkalito. Nagpapakita ito ng private hospital room, medical equipment, at pasyente sa kama. Hindi ko maintindihan, sabi ko, tumingin sa itaas. Ano ang koneksyon nito sa? Naputol ang salita ko nang tumutok ako sa huling laawan. Ang pasyente ako, walang malay, nakakabit sa monitor sa ICU habang nagpapagaling ako kamakailan. Natagpuan ito sa hidden safe sa opisina ni Ramon Santos sa Maynila. Mahinang paliwanag ni Reyes. Sa tabi nito, inilagay niya ang isa pang set ng dokumento sa mesa. Medical records ko, notes ng doktor, medication orders, at clinical charts ko, na dapat protektado ng mahigpit sa Philippine General Hospital. Paano nila nakuha ito? Tanong ni Gloria. Agad na nakuha ng instinct niya bilang abogado ang implikasyon. Iyan ang nakakabahala sa amin, sagot ni Reyes. Hindi tumutugma sa regular visiting hours ang timestamp ng mga larawan. At ang mga dokumentong ito ay may impormasyon na hindi normal na ma-access ng pamilya. Nanginginig ako nang maunawaan ko ang ibig sabihin niya. May tao sa loob ng ospital na nakikipagtulungan sa kanila. Tumango si Reyes ng malungkot. Nakilala na namin ang nurse na nag-access ng records mo ng ilang beses na wala roon sina Renato o Veronica. Phone records ay nagpapakita ng maraming tawag sa pagitan ng taong ito
at ni Ramon Santos. Pero bakit? Tanong ko, sinusubukang maintindihan kung bakit nila ako binabantayan ng ganoon. Namutla si Gloria habang tinitingnan ang dokumento. Isabel, tingnan mo itong medication notes. Sinundan ko ang daliri niya sa isang nota sa chart. Binago ang dosage sa post-surgical pain management ko. Ang original prescription ay tinawid at pinalitan ng mas mataas na dose sa ibang sulat. Mas matagal kaysa inaasahan ang recovery mo. Maingat na paliwanag ni Reyes. Ang impeksyon na nagdagal sa iyo sa ospital ng 21 araw sa halip na karaniwang 5 hanggang 7. Iniimbestigahan namin kung sadya iyong ginawa. Parang pisikal na suntok sa akin ang implikasyon. Sinabi mo ba na sinubukan nilang hindi ko matapos ang sentence? Wala pang akusasyon. Kaagad na linaw ni Reyes. Pero iniimbestigahan namin ang posibilidad na sinadya ng isang tao na pahabain ang hospitalization mo para bigyan ng mas maraming oras ang mga Santos sa plano nila. Mahigpit kong hinawakan ang gilid ng mesa, biglang nahilo. Ang ideya na may taong nagmanipula ng medical treatment ko, pinanganib ang buhay ko, ay halos hindi kayang unawain. Alam ba ito ni Renato? Nagawa kong itanong. Hindi pa, sagot niya. Gusto ka muna naming ipaalam dahil personal ang natuklasang ito. Inilagay ni Gloria ang kamay niya sa ibabaw ng akin. Malubha ang ekspresyon. Isabel, kung sinadya ng isang tao na baguhin ang care mo, lalong tumataas ang kaso. Hindi na lang tungkol sa fraud at elder abuse, kundi posibleng attempted. Alam ko, putol ko, hindi makayanan na marinig ang salitang iyon. Masyadong kakilakilabot ang posibilidad para direktang harapin. May isa pa, patuloy ni Reyes na may halatang discomfort. Natagpuan namin ang life insurance policy sa pangalan mo. Kinuha 6 buwan na ang nakalipas. Ang beneficiary ay nakalagay na si Renato Cruz. Pakiramdam ko tumagilid ang kuwarto. Alam niya, bulong ko, gumuho ang huling piraso ng pag-asa para sa anak ko. Dapat alam niya. Hindi naman talaga, babala ni Reyes. May signature niya sa application. Pero maraming peking dokumento na natuklasan na sa kasong ito. Kailangan pa naming mag-imbestigahan bago mag-conclude. Isinara ko ang mata ko. Sinusubukang labanan ang bagong alon ng pagtataksil. Kung alam ni Renato ang mga galaw na ito, kung kasabwat siya sa banta sa buhay ko, lahat ng sinabi niya sa interview room ay kasinungalingan. Ang imahe ng tunay kong anak, na akala ko nakita ko, ay isa pang manipulasyon. Kailangang makita ko ulit siya. Sabi ko, binuksan ang mata ko ng may bagong determinasyon. Ngayon din, GNG Cruz, sa bagong impormasyong ito, pinapayo namin na huwag muna. Simula ni Reyes. Kailangang makita ko ang mukha niya kapag narinig niya ito. Iginigit ko. Iyan ang paraan ko para malaman kung alam niya. Matapos 21 taon bilang compliance officer at habang buhay na ina, nagkaroon ako ng halos supernatural na kakayahang makadetect ng kasinungalingan. Kailangang tingnan ko si Renato sa mata kapag bumagsak ang bombang ito. Nag-atubili si Reyes, pagkatapos ay tumango. Anyway, tatanungin din namin siya tungkol sa mga natuklasang ito. Kung igigiit mo na makasama, maayos namin. Nang bumalik kami sa kwarto, magkayakap na nag-usap ng mahina sina Renato at ang abogado niya. Kaagad na nag-angat ng tingin ang abogado niya. Alerto. Agent Reyes, fully cooperated na ang kliyente ko. Kung ipinapahiwatig ninyo na kasali siya sa anumang uri nang hindi pa ako nag-ipahiwatig ng kahit ano, putol ni Reyes. Humihiling ako ng paliwanag sa mga dokumentong ito. Hindi ko maipaliwanag dahil wala akong kinalaman diyan. Tumataas ang boses ni Renato sa takot. Si Veronica ang nag-asikaso ng lahat ng insurance namin. Sabi niya nag-update lang kami ng policies. Pinirmahan ko lang lahat ng inilagay niya sa harap ko. Ang hilaw na takot sa mata niya, hindi lang takot sa consequence, kundi tunay na horror sa nagawa ay nagsabi ng higit sa anumang salita. Mahina, walang muwang, at morally fragile ang anak ko. Pero hindi ko siya pinaniniwala ang kusang sumali sa plano na makakapahamak sa buhay ko. Naiintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Renato, tahimik kong tanong. Ang asawa mo at mga biyenan mo ay maaring nagplano ng mas malala pa kaysa pagnanakaw lang ng bahay ko. Tinakpan niya ng mga kamay ang mukha niya. Nagsisimula ng manginig ang balikat. Diyos ko, bulong niya. Ano ang nagawa ko? Ano ang pinahintulutan kong mangyari? Nakita ko ang anak ko na harapin ang laki ng pagtataksil ng asawa niya. Naramdaman ko ang hindi inaasahang alon ng awa. Gumawa ng kakilakilabot na desisyon si Renato. Ipinagganulo niya ako sa paraang parang hindi mapapatawad. Pero biktima rin siya ng manipulasyon ng mga Santos. Isa pang piraso sa laro na mas madilim kaysa naintindihan niya.
Kailangan kong amyendahan ang statement ko. Bigla niyang sabi, tumingin ng may bagong determinasyon. Kailangan kong sabihin sa inyo ang lahat. Ang alam ko tungkol kina Veronica at magulang niya. Lahat. Isang mapangwasak na revelasyon ang sumira sa natitira ko pang mundo. May ebidensya na nagmumungkahi na sinadya ng mga santos na pahirapan ang medical recovery ko. Posibleng pinahamak pa ang buhay ko. Pinakamasakit sa lahat ang pagkatuklas ng life insurance policy sa akin na beneficiary, si Renato. Nang maharap sa ebidensyang ito, ang tunay na horror at gulat ng anak ko ang nagsabi sa akin ng kinakailangan kong malaman. Kahit labis niyang ipinagkanulo ako, hindi siya kasali sa kakilakilabot na bahagi ng plano. Habang hinaharap ni Renato ang tunay na kalikasan ng ginawa ng asawa niya, ang determinasyon niyang ibunyag ang lahat ay nagmumungkahi na may mas madilim pang lihim na matutuklasan. Kahit sa patuloy kong galit, naisip ko na marahil sa gitna ng bangungot na ito, maaring may unang marupok na binhi ng redemption. Hindi pa kapatawaran, pero marahil pag-unawa. 17 properties. Ikinakalat ni Agent Cruz ang mapa sa conference room table. Lahat nakuha sa parehong mapanlinlang na paraan. Lahat dumaan sa shell companies na konektado sa mga santos. 2 linggo na mula sa explosive revelations tungkol sa medical records ko. Inilipat ako sa safe apartment na ibinigay ng NBI. Tanging si Gloria at mga ahenteng direktang itinalaga sa kaso ang nakakaalam ng lokasyon ko. Lumaki ng husto ang investigasyon. Natuklasan ang criminal network na mas malawak kaysa inisip. At ang nurse, tanong ko sa tanong na sumasabay sa akin mula nang malaman kong posibleng sinadya nilang pahirapan ang recovery ko. Miranda Javier, sagot ni Reyes, itinulak ang personal file sa akin. 3 taon siyang nagtatrabaho sa post-surgical care. Nakumpirma na nakatanggap siya ng ilang payment mula sa Santos Shell Company na umabot ng mahigit 1.3 milyon sa nakalipas na 6 na buwan. Inamin niya na ginulo ang medication ko. Kailangan kong malaman ang buong katotohanan, gaano man kasakit. Nagpalitan ng tingin sina Cruz at Reyes. Nakikipagtulungan siya, maingat na sabi ni Cruz. Ayon sa statement niya, inutusan siyang pahabain ang recovery period mo sa pamamagitan ng pagbabago ng ilang gamot at pag-introduce ng mild bacterial contamination sa eye changes. Nag-init ang tiyan ko sa kalamigan ng clinical explanation na iyon, na sa totoo lang ay kalkuladong pananakit. Maaring napatay niya ako. Sabi niya kinakalibrete niya ang contamination para magtagal ang hospitalization nang hindi pinapahamak ang buhay mo. Dagdag ni Reyes, puno ng disgusto ang tono, na parang mapapabuti iyon ang ginawa niya. At si Veronica, siya ang nag-orchestrate ng lahat. Halos rhetorical na ang tanong. Alam ko na ang sagot. Si Ramon Santos ang unang nakipag-ugnayan kay Javier, kumpirma ni Cruz. Pero ebidensya ay nagpapakita na si Veronica ang nagdisenyo ng detalye. Mga text message na na-cover mula sa cellphone niya ay may eksaktong tanong tungkol sa treatment schedule mo, medication regimen, at inaasahang discharge date. Isinara ko ang mata ko sandali. Sinusubukan pang unawain ang kalkuladong kalupitan ng lahat. Ang sarili kong manugang ay sinadyang pahabain ang paghihirap ko para bumili ng oras sa kanilang scam. At ang involvement ni Renato, tanong ni Gloria, binibigkas ang hindi ko kayang sabihin. Wala kaming natagapang ebidensya na alam niya ang medical manipulation. Sabi ni Reyes ang cooperation niya ay malawak at naniniwala kaming genuine. Itinuturing ng prosecution na crucial ang testimonya niya para mapanatili ang kaso laban sa mga santos. Kahit kaunting ginhawa, ipinagkanulo ako ng anak ko, pero hindi siya nakipagsabuatan para saktan ako pisikal. Malaki ang pagkakaiba, kahit hindi nito nabubura ang sakit ng ginawa niya. May iba pa bang dapat kong makita? Itinulak ni Cruz ang isa pang folder sa akin. Natagpuan ito sa private email ni Veronica. Sa loob ay serye ng mensahe sa pagitan nina Veronica at magulang niya mula halos 2 taon na ang nakalipas. Maingat nilang dinisenyo ang plano para agawin ang assets ko. Nagsimula sa pag-isolete sa akin sa pamilya at kaibigan. Unti-unting kinuha ang financial affairs ko at sa wakas ilalagay ako sa long-term care facility kapag legal na nila na kontrol ang lahat. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ko ang kalamigan. Tinarget nila ako noon pa bago pa kailanganin ang hip surgery ko. Nakita ang physical decline ko bilang pagkakataon. Ang hospitalization ko lang ang nagpabilis ng timeline nila. At ito, patuloy ni Cruz, marahil ang pinakamasakit. Inilagay niya sa harap ko ang printed advertisement ng Luxury Retirement Community sa Quezon City. Kasama nito ang email ni Veronica sa magulang niya. Perpektong location para kay Isabel kapag natapos na ang lahat. Isolated, minimal supervision, at ang memory unit ay tumatanggap ng pasyente nang hindi masyadong maraming medical documentation. Kapag naroon na siya,
Absolute control namin sa lahat ng bisita at komunikasyon. Balak nilang i-institutionalize ako. Epektibong ikulong sa lugar na malayo sa lahat ng kilala ko. Kung saan madali akong makalimutan habang tinatamasa nila ang ninakaw nila. May dagdag na charges base sa ebidensyang ito. Paliwanag ni Reyes. Elder abuse, conspiracy, at posibleng attempted homicide. Depende sa interpretasyon ng prosecutor sa medical manipulation. Tumango ako. Sobrang nalula para makapagsalita agad. Ang laki ng plano nila, ang kalkuladong pagwasak, hindi lang sa financial security ko, kundi sa kalayaan at dignidad ko, ay halos hindi kayang unawain. Kailan ako pwede umuwi? Sa wakas ay naitanong ko. Ang tanong na sumasabay sa akin ng mga linggo. Natapos na ng forensic team sa residence mo kahapon. Sagot ni Cruz. Technically, pwede ka nang bumalik ngayon. Kahit inirerekomenda namin na maghintay hanggang makumpirma naming walang security risk. Gusto kong umuwi ngayon. Matigas kong sagot. Kailangan kong makabalik sa sarili kong espasyo. Mapagmahal na pinisil ni Gloria ang kamay ko. Sasamahan kita sa unang ilang araw. Pwede tayong mag-install ng additional security kung kailangan. Tumango si Reyes. Maayos namin yon. Pero may isa pang bagay na kailangang ayusin. Nag-atubili siya sandali. Humiling si Renato ng isa pang meeting sa iyo. Ililipat siya sa minimum security prison habang naghihintay ng trial. At hiniling niyang makita ka bago iyon. Una kong instinct na tumanggi. Sariwa pa ang sugat ng pagtataksil niya. At hindi sigurado kung may emotional strength pa ako para sa isa pang confrontation. Pero may bagay sa loob ko. Marahil ang ina na naalala ang batang lalaki pa siya, na hindi makatanggi sa request na iyon. Bukas ng umaga, kung pwede, sagot ni Reyes ng direktang itanong ko. Pagkatapos noon, lubhang limitado ang visit niya hanggang matapos ang legal proceedings. Dahan-dahan akong tumango. Makikita ko siya. Nang hapong iyon, nakatayo ako sa porch ko na may susi sa kamay, nag-aatubiling isuksok sa lock. Pareho pa rin ang fakede. Pero alam kong sa loob ay nilabag ng mga estranghero ang espasyo ko. Pinlano nila ang pagbagsak ko sa lugar na dapat ay ligtas. Maglaan ka ng oras, mahinang sabi ni Gloria sa tabi ko. Mahirap ito. Malalim akong huminga at itinurnilyo ang susi. Pamilyar ang amoy ng bahay ko, ang kinang ng kahoy, lumang libro, mahinang bakas ng lavender mula sa sachet na inilalagay ko sa mga kabinet. Ngayon ay natatakpan ng banyagang pabango at cleaning products. May bakas na maikling pananakop ng mga santos sa banayad na detalye. Bahagyang nailipat ang muebles. Wala na ang paborito kong orchid sa sunroom. Bagong kurtina sa sala. Sa study ko, itinurnilyo ng antique desk ni Antonio papuntang pinto sa halip na bintana kung saan siya laging nagtatrabaho, nakatitig sa hardin. Ang maliit na pagbabago na iyon ay mas sumakit sa akin kaysa inaasahan ko. Burado na nila ang routine namin, ang history namin. Pwede nating ibalik lahat sa dati, kumpiyansa ni Gloria. Nakita ang mukha ko. Gawin ulit nating iyo. Dahan-dahan akong tumango habang nililibot ang bawat kwarto. Pinapansin ang mga pagbabago at paglabag. Sa master bedroom, wala na ang damit ko sa closet. Pinalitan ng mamahaling suite ni Veronica. Wala na ang simple kong jewelry box. Ang mga alahas na ibinigay sa akin ni Antonio sa loob ng maraming taon ng buhay namin ay wala ng bakas. Na-recover ng NBI ang karamihan ng alahas mo mula sa Santos Safe Deposit Box. Naunang sabi sa akin ni Reyes. Ibalik nila kapag natapos na nilang iproseso bilang ebidensya. Maliit na ginhawa ang malaman na hinawakan ng mga estranghero ang mga intimate memories ng kasal namin. Hinuhusgahan lang ang halaga ng pera, hindi sentimental value. Sa kusina, nawala ang koleksyon ko ng handwritten receipt cards, kasamang mula sa nanay at lola ko. Hindi mapapalitan, itinapon, pinalitan ng makintab na modernong cookbook na halatang hindi nagamit. Personal ang paghamak na iyon, na parang burado nila ang history ng pamilya ko. Mas malalim na sugat kaysa sa financial death. Habang tinitingnan ko ang pinsala, kakaibang kalmado ang dumating sa akin. Ang bahay na ito, ang mga gamit na ito, nilabag nila, pero akin pa rin. Nakaligtas ako. Nakipaglaban ako at nabawi ang ninakaw sa akin. Hindi nila inasahan ang resilience ko, ang resources ko, at ang determinasyon ko. Mananatili ako, desisyon ko, tiningnan si Gloria. Ngayong gabi, sa bahay ko. Sigurado ka ba? Tanong niya na may pag-aalala. Hindi ba pwedeng bukas na lang natin simulan ulit? Sigurado ako. Sagot ko nang may bagong lakas sa boses. Hindi ko hahayaang itaboy nila ako sa sarili kong bahay kahit isang gabi pa. Nang dumilim na, nakaupo ako sa back porch na may tasa ng tsaa. Pinapanood ang pagbaba ng takipsilim sa hardin na itinanim namin ni Antonio ng mga dekada na ang nakalipas.
Kailangan pang putulin ang mga rosas. Napabayaan ang hydrangeas. Pero naroon pa rin ang essence ng ginawa namin. Bukas ay may mas mahihirap pang usapan kay Renato. Mas maraming legal procedure. Ang mahabang proseso ng pagbabalik ng bahay at buhay ko. Pero ngayong gabi, nabawi ko ang espasyo ko. Ito ay simula. Habang sumusulong ang investigasyon, humarap ako sa nakakakilabot na katotohanan. Sina Veronica at magulang niya ay nag-imbento ng plano na mas masama kaysa simpleng pagnanakaw. Ebidensya ay nagpapakita na sinadya nilang pahirapan ang medical recovery ko sa tulong ng korrupt na nurse. Balak nilang institutionalize ako sa isolated facility at binabantayan ako ng halos 2 taon. Kahit hindi alam ni Renato ang pinakamadilim na bahagi ng conspiracy, ang kalkuladong kalupitan ng inihanda nila para sa akin ay sobrang kakilakilabot para unawain. Nakatayo sa nilabag kong bahay, nakikita kung paano nila burado ang bakas ng buhay kasalan ko. Naintindihan ko na mahaba ang dadaanan. Hindi lang para mabawi ang property ko, kundi ang sense of security ko. Bukas, may isa pang confrontation kay Renato bago siya ilipat sa facility habang naghihintay ng trial. Usapang kinatatakutan ko, pero hindi ko may iwasan kung gusto kong maintindihan kung paanong ganap na nawasak ang pamilya namin. Mas maliwanag kaysa inaasahan ang visitation room sa detention center na may fluorescent lights na sumasalamin sa mapusyaw na dilaw na pader sa nabigong pagtatangka na magbigay ng cheer. Nakaupo si Renato sa maliit na mesa na suot ang standard issue uniform na maluwag sa kanya. Nawalan siya ng timbang mula ng arestuhin. Payat ang mukha. Malalim ang mata sa hindi pagtulog. Salamat sa pagpunta, sabi niya nang maupo ako sa tapat niya. Walang abogado ngayon. Desisyon mo yan, sabi sa akin. Gusto mong makita ako? Sagot ko, pinanatiling kalmado ang boses. Tumango siya, ibinaba ang tingin sa mga kamay niya. Mahigpit na magkakapit sa mesa. Sinabi nila sa akin ang tungkol sa nurse, kung ano ang plano nina Veronica at magulang niya sa iyo. Sabi ko, walang idinagdag. Naghintay lang ako. Pangako, ma, hindi ko alam. Bahagyang naputol ang boses niya. Alam ko gusto nila ang bahay mo, ang pera mo. Masama na iyon, hindi mapapatawad, pero hindi ko inasahan na gagawin nila. Tumahimik siya, hindi kayang sabihin ang buong horror ng plano nila. Pinapaniniwalaan kita, simpleng sabi ko, at napatingin siya sa akin, gulat. Pinapaniniwalaan mo ako tungkol sa partikular na iyan. Nakita ko ang sapat na ebidensya, para isipin kung hindi mo alam ang plano nilang saktan ako pisikal, i-institutionalize ako. Nagsalita ako sa measured, objective tone. Pero alam mo ang plano nilang kunin lahat ng akin. Kusang loob kang sumali sa pagnanakaw na iyon. Napangiwi siya, pero hindi itinanggi. Bakit, Renato? Ang tanong na sumasabay sa akin ng mga linggo, sa wakas ay lumabas. Lumaki ka ng may lahat ng advantage. Tinuruan ka namin ng ama mo ng integrity, respeto sa iba. Ano ang nangyari sa batang iyon? Matagal na tahimik si Renato. Para bang nangangalap ng lakas para sa kailangang aminin. Tinatanong ko rin ang sarili ko araw-araw sa selda ko. Sa wakas ay sagot niya. Ang madaling sagot ay mahina ako. Natakot ako na mawala si Veronica kung hindi ko gagawin ang gusto niya. Natakot ako sa financial consequences kung ibubunyag ng tatay niya ang involvement ko sa mga naunang panloloko. At ang mahirap na sagot, iginiit ko, ang mahirap na sagot, sabi niya, direktang tumingin sa mata ko, ay sa isang punto nagsimula akong maniwala na deserve ko ang higit sa pinaghihirapan ko. Na okay lang manloko kung iyon ang paraan para makuha ko ang gusto ko. Halos bulong ang boses niya. Naging ibang tao ako na hindi ko kilala. Isang taong ikinahihiya ng dad. Ang pagbanggit kay Antonio, na sobrang ipinagmamalaki ang anak namin, na nangarap sa lalaking magiging siya, ay tumusok sa dibdib ko ng matindi. Mabibigo ang tatay mo, walang dudang inamin ko, at ako rin. Pero sa tingin ko ang pinakamabibigo sa kanya ay hindi ang pagkakamali mo, kundi ang pagtataksil mo sa sarili mong prinsipyo para takpan iyon. Tumango si Renato, tinanggap ang katotohanan iyon ng walang excuses. Nag-offer ang prosecutors ng plea deal. 5 taon na maaring mareduce sa 3 kung good behavior kapalit ng full testimony ko laban kina Veronica at magulang niya. Tatanggapin mo ba? Sagot niya ng walang pag-aatubili. Higit pa sa deserve ko ang leniency na iyon. Tahimik kaming nagtagal sandali. Mabigat ang consequence sa pagitan namin. Tatagal ng taon sa kulungan ang anak ko. Nawala ng tuluyan ang buhay na kilala niya. Ang maliwanag na kinabukasan na inasam namin ni Antonio, para sa kanya, ay nauwi sa sterile visitation room na ito na may walang awang fluorescent lights. May natagpuan ako sa bahay kahapon. Sabi ko, binago ang topic.
Sa ilalim ng drawer ng desk ng tatay mo. Kinuha ko sa bag ko ang luma ng sobre. Sulat niya ito para sa iyo bago siya namatay. Hiniling niya na ibigay ko kapag sa tingin ko kailangan mo na ito ng higit. Sa tingin ko ngayon na iyon. Nanginginig ng bahagya ang kamay ni Renato nang kunin ang sobre. Tinitingnan ang pangalan niya sa hindi mapagkakamalang sulat kamay ni Antonio. Hindi ko alam na may ganito, bulong niya. Sa huling buwan niya, maraming sulat siyang isinulat, sabi ko. Ito ang huli. Pinanood ko siyang maingat na binuksan na parang babagsak ang papel sa mga daliri niya. Tahimik akong nanood habang binabasa niya. Pinapanood ang emosyon sa mukha niya. Sakit, kahihiyan, at sa wakas ay parang determinasyon. Nang matapos, maingat niyang tiniklop ang sulat at idiniin sa dibdib niya sandali bago ibinalik sa sobre. Salamat sa pagdala nito, sabi niya, mas matatag ang boses. Kailangan ko uling marinig ang boses niya. Kahit sa ganitong sitwasyon. Ano ang gagawin mo pagkatapos? Tanong ko. Kapag natapos mo na ang sentence mo. Parang nagulat sa tanong ang tanong. Marahil hindi pa niya pinayagan ang sarili na mag-isip ng ganoon kalayo. Marahil hindi niya inaasahan na isipin ko pa ang future niya bukod sa parusa. Hindi ko alam, inamin niya. Wala na ang career at finances ko. Obviously, ang reputasyon ko. Napailing siya. Galaw na nagsasabi ng marami tungkol sa paggawasak ng dating buhay niya. Kailangang magtayo ka ulit ng sarili mo, sabi ko sa kanya. Hindi lang praktikal, kundi morally rin. Iyon ang pinakamahirap na trabaho. Alam ko, nag-atubili siya sandali. Pagkatapos ay itinanong ang pinakamabigat sa loob niya. Mapapatawad mo ba ako kahit kailan, ma? Maingat akong nag-isip bago sumagot. Ayaw magbigay ng madaling frese o peking pangako. Hindi isang sandali lang ang kapatawaran, Renato. Proseso iyan. Sa ngayon, pinoproseso ko pa ang sakit. Ang pagtataksil, ang impact ng pagkatuklas kung ano ka na. Direktang tiningnan ko siya sa mata. Hindi ko alam kung posible ang ganap na kapatawaran. Pero alam ko ang isang bagay. Anak pa rin kita. Hindi nagbabago ang biological fact na iyon. Kung ano ang magiging relasyon natin mula ngayon, ay depende sa mga desisyon mong gagawin mula ngayon. Tumango siya. Tinanggap ang parsyal na sagot na iyon nang may hindi inaasahang kalmado. Tama iyan. Higit pa sa tama. Malapit na matapos ang oras namin. Lumapit ang gwardiya, handa nang iuwi siya sa selda niya. Habang tumatayo kami para magpaalam, may isa pa siyang itinanong. Ang bahay, mananatili ka ba roon kahit nangyari ang lahat? Matatag kong sagot, bahay ko iyan. Hindi ko hahayaang itaboy ako ng ginawa nila sa buhay na itinayo ng ama mo at ako. Mabuti, mahinang bulong niya. Gusto iyon ni Dad. Habang pinapanood ko siyang umalis, mataas ang balikat kahit sa lahat. Naramdaman ko ang hindi inaasahang sense of closure. Hindi pa paghilom. Matatagalan pa iyon. Pero simula ito ng pag-unawa. Gumawa ng kakilakilabot na desisyon ang anak ko. Ipinagkanulo niya ako sa paraang marahil hindi na maayos ng tuluyan. Pero sa ilalim ng lalaking sumali sa Santos Scam, may natitira pang piraso ng batang pinalaki ko. Sa labas ng detention center, naghihintay si Gloria sa kotse niya. Tahimik na suporta na natutunan kong pagkatiwalaan sa mahihirap na linggong ito. Kumusta? Tanong niya nang makaupo ako sa passenger seat. Kasing ayos na maaari, sagot ko, pinapanood ang mga dahon ng taglagas na umiikot sa parking lot. Tatanggap siya ng plea deal. 5 taon, marahil ma-reduce sa 3. At ano ang pakiramdam mo roon? Nag-isip ako sandali, pinayagan ang sarili kong lubusang suriin ang nararamdaman ko. Malungkot, ginhawa, galit pa rin, pero hindi na gaya ng dati. Karamihan malinaw na sa akin kung ano ang nangyari, at kung saan tayo patungo. Tumango si Gloria, naintindihan ng hindi na kailangan pang paliwanag. Habang nagmamaneho kami pabalik sa tunay kong tahanan, na nabawi at isinasaayos, naisip ko ang lahat ng pinagdaanan ko sa nakalipas na buwan. Mula sa suntok ng pagtataksil, hanggang sa laban para sa hustisya. Mula sa horror ng pagkatuklas, kung ano ang plano nila laban sa akin, hanggang sa sandaling ito ng marupok na resolution. Magulo pa rin ang daan sa hinaharap. Matatagalan ang legal proceedings laban kina Veronica at magulang niya. Matatagalan ang ganap na pagbawi ng assets ko at pagbabalik ng buhay ko. Ang relasyon ko sa anak ko, kung maisasalba, ay mangangailangan ng taon ng patuloy na pagsisika. Pero sa unang pagkakataon mula nang magising mula sa operasyon at natuklasang nawasak ang mundo ko, naramdaman ko ang tunay na pag-asa para sa hinahara. Hindi dahil madali ang daan, kundi dahil natagpuan ko ang lakas sa loob ko na hindi ko akalain na mayroon ako. Habang papasok kami sa kalye ko, niligo ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw ang fakade ng bahay ko
na parang nangangako ng bagong simula sa gitna ng maraming pagtatapos. Sa malamig at matigas na liwanag ng visitation room ng detention center, sa wakas ay narinig ko ang katotohanan mula sa bibig ng anak ko. Ang pag-amin niya sa moral failure, sa paglayo sa values na itinuro namin ng ama niya. Kahit nakita ko siyang tunay na horrified sa pisikal na pinsala na plano ni Veronica at magulang niya laban sa akin, buo niyang kinuha ang responsibilidad sa pagnanakaw ng assets ko. Hinaharap ang plea deal na magpapadala sa kanya sa kulungan ng mga taon. Ibinigay ko sa kanya ang huling regalo ng ama niya. Isang sulat na isinulat ni Antonio bago namatay. Iningatan para sa sandaling kailangan na ito ni Renato. Walang madaling sagot ang tanong niya tungkol sa kapatawaran. Lahat ng maibigay ko ay ang katotohanan tungkol sa mahaba at hindi tiyak na daan para sa aming dalawa. Umalis sa detention center. Naramdaman ko ang hindi inaasahang kaliwanagan. Hindi pa paghilom, pero ito ang unang hakbang patungo sa bagong realidad na naghihintay sa aming pareho. Habang isinasaayos ang bahay ko at nagsisimula na ang hustisya, natagpuan ko ang sarili kong tumitingin sa hinaharap sa halip na nakakapit sa nakaraan. Kinikilala ang lakas na hindi ko alam na taglay ko. Ito na ang huli, sabi ni Gloria. Inilalagay ang family portrait sa bagong shelf sa sala ko. 6 na buwan na mula nang makaharap ko si Renato sa detention center. 6 na buwan na matiyagang pagbabalik ng bahay ko, finances ko, at sense of security ko. Mukhang tama na talaga, komento ko, tinitingnan ang sala. Nakabalik na ang muebles sa lugar nito. Napalitan ang kurtina ng gusto ko, at maingat nang naalis ang banayad na bakas ng maikling pananatili ng mga santos. Higit pa sa tama, sagot ni Gloria, itinuro ang bagong security system panel sa pinto. Mas ligtas na ngayon kaysa kailanman. Tama siya. Lahat ng pinagdaanan ko ay nagdulot ng practical improvements. Reinforced locks, comprehensive security system, bagong protocol para sa financial accounts ko. Natukoy at napalakas ang vulnerability na nagbigay daan sa mga santos sa buhay ko. Namumukadkad ulit ang mga rosas, dagdag ko, tumingin sa labas ng bintana sa hardin ko, kung saan nagsisimula ng sumibol ang tagsibol. Gumugol ako ng oras sa pagdatanim ulit at pag-aalaga ng flower beds na napabayaan noong pananakop ng mga santos. Natagpuan ko roon ang hindi inaasahang therapy at muling pakikipag-ugnayan sa lupa. Ngumiti si Gloria, nahuli ang metaphor sa sinabi ko. Kung bumabalik sila sa tamang alaga at panahon, posible ang recovery. Malaking progreso ang dala ng nakalipas na buwan. Sina Veronica at magulang niya ay humarap sa avalanche ng federal charges, fraud, conspiracy, elder abuse, at attempted homicide para sa medical manipulation. Sobra ang ebidensya laban sa kanila. Pinalakas ng detalyadong testimonya ni Renato. Para maiwasan ang trial na may mahabang sentence, tumanggap sila ng plea bargain. 20 taon kay Ramon, 15 kay Claudia, 18 kay Veronica. Mas malaki pa ang criminal network nila kaysa inisip ng may mga biktima na natukoy sa 3 probinsya. Ang nurse na nagbago ng gamot ko ay nakatanggap ng 8 taon. Na-reduce sa 5 kapalit ng testimonya tungkol sa iba pang vulnerable patients na tinarget ng mga santos. Natuklasan ng investigasyon ang 2 naunang kaso ng matatanda na namatay sa kahinahinalang pangyayari matapos makasama sa Santos Investment Properties. Ngayon binuksan bilang possible homicide. Nailigtas ang subdivision namin sa mapanlinlang na rezoning plan. Sa paggalantad ng operasyon ng mga santos, ibinabalik ang mga property na nakuha nila sa rightful owners o heirs nila. Nagkaisa ang komunidad sa paglikha ng support network para sa mga senior para protektahan sila sa ganitong scam sa hinaharap. Napagdesisyonan mo na ba ang visit? Tanong ni Gloria. Hinila ko mula sa pag-iisip habang nagsiserve siya ng 2 baso ng iced tea. Ang visit na tinutukoy niya ay ang pinakabagong request ni Renato. Ngayon, matapos 3 buwan na nagsisilbi sa minimum security facility, hiniling niya kung isa sa alang-alang ko pang makita siya. Ang mga sulat niya, ipinapadala lingguhan mula nang magsimula ang incarceration niya, ay laging nairespeto ang boundaries ko. Walang asyumpsyon ng kapatawaran. Pero consistent ang pagpapakita ng remorse at paglalarawan ng attempts niya sa rehabilitation. Sa tingin ko pupunta ako, sabi ko, nagula sa katiyakan sa boses ko. Hindi next week. May garden club fundraiser ako. Pero marahil sa susunod na linggo. Tumango si Gloria, maingat na neutral ang ekspresyon. Mas kalmado ka sa idea kaysa noong 1 buwan. Nanaginip ako kay Antonio kagabi, paliwanag ko. At ang memory na iyon ay nagbigay sa akin ng hindi inaasahang ginhawa. Nasa porch swing kami, nag-uusap na parang dati. May sinabi siya sa akin na nanatili. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng pagbura ng sugat. Nangangahulugan ito ng paghahanap ng purpose sa scar.
Katunog yan ni Antonio. Komento ni Gloria nang may malambot na ngiti. Lagi siyang nakakahanap ng karunungan sa mahihirap na panahon. Nagising ako na iniisip si Renato, patuloy ko. At kung paanong ang ilang sugat ay hindi ganap na magsasara. Pero marahil maaari pa ring humantong sa makabuluhang bagay. Hindi pa balik sa dati, kundi pasulong sa bago. Tinigil ng doorbell ang usapan namin. Sa screen ng bagong tablet ko na konektado sa security camera, may delivery person na may malaking floral arrangement. May inaasahan kang bulaklak? Tanong ni Gloria habang papunta sa pinto. Hindi, sagot ko. Biglang naramdaman ang dating pagod. Hindi madaling mawala ang distrust kahit sa kasalukuyang security measures. Tiningnan ni Gloria ang credentials ng delivery person bago tinanggap ang bouquet. Magandang arrangement ng lilies at irises. Paborito ko. Simple lang ang card. Iniisip kita sa birthday mo. Kapitbahay mo, Elinor Javier. Ngumiti ako, natuwa sa gesture. Si Elinor Javier ang lumipat sa bahay sa kabilang kalsada, 3 buwan na ang nakalipas. Retired literature professor na matalas ang wit at pareho ang taste. Dahan-dahan kaming nagkaibigan. Nagbabahagi ng gardening tips at book recommendations. Nawalan siya ng asawa halos kasabay ng pagkawala ko kay Antonio. Na agad na lumikha ng bond ng understanding sa pagitan namin. Ang ganda ng gesture. Komento ni Gloria, pinagmamasdan ang arrangement. Nagbubuo ka na ng matibay na komunidad dito. Tama siya. Pagkatapos ng Santos Scandal, conscious decision ko na palakasin ang connections ko sa halip na mag-withdraw sa isolation. Ang neighborhood book club na itinatag ko, buwanang nagkikita na sa sala ko. Ang senior community center, kung saan 2 beses akong volunteer kada linggo, ay naging lugar ng mahalagang pagkakaibigan. Masiglang tinanggap ako ng garden club para sa expertise ko sa heirloom roses. Hinirang pa akong head ng annual exhibition. Ang mga authentic, malayang piniling bond na ito ang naging pinakamalaking depensa ko sa anumang future vulnerability. Nag-iisip ako tungkol sa foundation. Sabi ko habang naupo kami sa patio swing na may tasa ng tsaa. Ang Anthony Cruz Medical Research Foundation, linaw ko, tinutukoy ang organization na ginawa ng asawa ko bago siya. Namatay para punduhan ang studies sa rare heart condition na nagwakas ng buhay niya. Ano tungkol dito? Tanong ni Gloria. Gusto kong palawakin ang mission nito, paliwanag ko. Magdagdag ng division na nakatuon sa elder protection, legal support, fraud prevention, education, at victim services. Lumiwanag ang mata ni Gloria sa interes. Gamit ang experience mo para tulungan ang iba sa katulad na sitwasyon. Eksakto. May 12 ng biktima ang mga santos bago ako. Karamihan sa kanila ay walang resources o kalaman ko para makapagtanggol. Gusto kong baguhin iyan para sa iba. Magandang ideya iyan. Mainit na sabi ni Gloria. Ipinagmamalaki ka ni Antonio. Sa tingin ko rin, sagot ko, tumingin sa subdivision kung saan nagawa kong muling itayo ang sense of home at security ko, natagpuan ang purpose sa SCAR, gaya ng sinasabi niya. Habang lumulubog ang hapon sa gabi, nanatili kami sa komportableng katahimikan. Pinapanood ang mga kapitbahay na umuwi mula sa trabaho at mga batang naglalaro sa malapit na bakuran. Ang tibok ng komunidad sa paligid namin. Ang trauma ng pinagdaanan ko ay hindi ganap na mawawala. Lagi nang may sandali ng intense alertness. Biglang sumusulpot na etyo ng pagtataksil. Pero ang mga scar na iyon ay hindi na nagdedepina ng araw-araw kong buhay. Naging source na sila ng karunungan, mas malalim na empathy, at renewed purpose. Mamaya, nang umalis si Gloria, naupo ako sa desk ni Antonio. Ngayon tama nang nakaharap sa garden window. At sinimulang i-outline ang structure ng bagong division ng foundation. Habang nagtatrabaho, pakiramdam ko tama ang lahat, na parang nagsasara ang cycle. Pinili ako ng mga santos dahil nakita nila akong marupok. Madaling pagsamantalahan na matandang biyuda. Gagawin ng foundation na iyon na proteksyon ang masakit na experience ko para sa maraming iba. Bukas ay magdadala ng bagong hamon. Meeting sa foundation board, preparation para sa future visit ko kay Renato, restoration ng hardin na napabayaan habang wala ako. Pero sa unang pagkakataon sa maraming buwan, inaabangan ko ang mga hamon na ito ng may tunay na enthusiasm, hindi lang determinasyon. Tumawag ang cellphone ko. Pinutol ang trabaho ko. Si Elinor, ang kapitbahay sa kabilang kalsada. Tumatawag para siguruhing nakarating na maayos ang bulaklak at inimbitahan ako sa chamber music concert sa susunod na weekend. Habang nag-usap kami, naintindihan ko kung gaano nagbago ang buhay ko sa 6 na buwan mula nang mabawi ko ang bahay ko. Sinira ng pagtataksil ang isang mahalagang bagay sa akin. Ang basic trust ko sa pamilya, sa proteksyon na dapat ibinibigay ng pamilyar na espasyo.
Pero mula sa rupture na iyon, lumitaw ang bagong lakas, bagong connections. Ibang purpose na marahil hindi kailanman ipinanganak kung hindi dahil doon. Finding purpose in the scar. Bulong ko sa sarili ko nang ibaba ang telepono. Nananatili sa isip ko ang karunungan ni Antonio. Hindi binubura ang sugat, pero pinahihintulutan itong maging makabuluhan.